baklasin. Paano ba ito yung alin cover sa SD card ng lens? So kung magpapalit ka ng lens, so naman tayo sa set. Next tip, dito naman sa general. Paano ba gumawa ng preset? Kumusta mga angkol? First upload ko pala to sa aking new channel, which is the Uncle Scott TV. So, okay, ready na ba? Kakabili ko lang ng GoPro Hero 12, pero may background knowledge na ako kung paano gamitin kasi may DJI Osmo ako dati at nag-set ako nag-shoot ako ng underwater content at vlog. Nakapag-rent na pala ako ng GoPro Hero 12 dati at ginamit ko siya for underwater. So, i-share ko rin sa inyo yung settings ko na for daily use lang. Good for motovlogging, settings for extreme activities or for your daily vlog. Quick specs muna tayo while unboxing. GoPro Hero 12 ay kaya mag-shoot ng up to 5.3K video and 4K video. Yun nga lang, ginagamit natin for motovlog or daily use is 1080p para mas madali siyang i-edit sa phone at PC. Yung 4K is maganda siya for YouTube upload lang at other use. The rest is 1080p. So si GoPro ay pwedeng 10-bit lag or 8-bit lag, pero mas maganda yung 10-bit lag for color grading, which is tinatawag nilang GP lag o GoPro lag. With their next level HDR o tinatawag na high dynamic range, mas mapapaliwanag ang kuha ng camera. So meron din itong Hyper Smooth 6.0 video stabilization. This is good for extreme activities kasi napapa-smooth yan yung video stabilization. At pwede din itong gamitin for motovlog kasi mayugyug or ma-vibrate yung motor mo, then mas-stabilize ng camera. Next is nag-improve din sila ng kanilang thermal performance dahil dyan, nilang-gamit nila yung GPS. Pero okay lang din naman dahil hindi ko ito ginagamit. Maganda din ito dahil nakakasave ng battery. Meron kang AirPods, pwede mo i-rin itong i-connect sa GoPro at gawin mo itong to record sounds and also for the voice command. Nagtataka ka ba kung waterproof ito? Yes, this camera is waterproof up to 33 feet. First step is huwag mo itong babaklasin. Hindi ito yung battery slot ng GoPro Hero 12. Isa po itong cover ng speaker or audio natin or audio ng camera. Ito yung power on. Ito din yung switch for recording. So sa right side dito nakalagay ang battery. Paano ba ito i-open? First is ganyanin mo lang ito. Tapos ganyan. Dito nakalagay ang battery, ang charging slot at yung SD card. Pwede rin itong tanggalin yung cover. So pag ganito, yan. Tas yung pabalik, naka-angle din. Yan. Okay. Gets. Usapang SD card.
dapat bumili kayo ng SanDisk Stream. Ito. So sa akin is naka SanDisk Stream Pro, tsaka naka 128GB. Dapat meron tong V30 kasi kailangan mo yung malakasang SD card, lalo na mag-shoot ka ng 4K. Another tip is pwede mo tong tatanggalin tong lens. So kung magpapalit ka ng lens kasi nasira, gawin mo lang is twist to counterclockwise, tapos pull out. Yan, dapat tong mga spring bar ata, bar is naka-side para makuha yung lens. Para naman balik, yan mo lang, twist mo lang. Dapat nakalapad siya ng maayos. So kung mag-change ka ng CPL or ND16 or ND32 for motovlogging, pwede mo itong tatanggalin. Okay? Walkthrough naman tayo sa settings ko. First, open lang natin. So unang gagawin natin is to change the settings to Pro para mas madali tayo makapag ganito or makapag-change ng settings. Paano mag-change ng settings to Pro? Pro controls tawag doon. So punta ka muna dito sa taas, tapos drag mo lang pababa, tapos scroll ka lang to controls. From easy, yan, simple lang. Like din easy, pero mas gusto ko yung Pro para feeling Pro. What? Yan, naka-Pro na tayo. Next tip is change natin from 8-bit to 10-bit yung settings ng ating video. So first is punta tayo sa video. Nakaset na ito. So from bitrate to standard, gawin mo yung high. Kasi ako, nagsushoot ako ng 4K at vlog. Gaya yan. Ito. From GP log to color graded. Dito naman sa general, ito yung basic settings ko. Naka low lang yung beat. Pwede din medium, pero gusto ko yung low lang. Quick capture on. Magagamit mo ito kapag naka-off yung camera, tapos may gusto kang i-shoot agad. Click mo tong button ng recording, ma-automatic siyang mag-capture. Kaya set mo yan to quick capture para hindi ka na mag-open muna tapos mag-capture. Next is default preset. Gawin mo lang yan to last use video. Next is auto power off. So kung mag-idle lang yung camera, in 5 minutes ma-off siya. Yan, LEDs all on. Sa display naman, naka landscape. Screensaver is 5 minutes. Screensaver front match the rear screen. Brightness, pwede mo itong i-change. Pwede din naka-max, pero set ko lang yung 50 para tipid sa battery. Yan, tapos on mo tong screen grid para makukuha mo yung tamang framing. Ito. Paano ba gumawa ng preset? Is punta ka sa outdoor. Punta ka doon sa preset. Create new preset. Click mo yung video. Okay. Sa profile, kung gusto mo mag color grade, gaya ko, ito, before and after. Gusto ko kasi yung mas cinematic tingnan. So may
preset din ako dyan gamit yung DaVinci. Kung gusto nyo, comment down below para tuturuan ko kayo or bigyan ko kayo ng lahat. Yung profile, set mo yan to standard. Standard kasi 1080p lang yung gagawin natin. Pero kung gusto mo mag-shoot ng log, pwede din. Pero naka 4K to 5K yan. Pero dito, pwede din standard or HDR. HDR 4K to 5K din. Pero standard muna tayo. Yung daily vlog lang. So yan. Naka 16:9, 1080p, 60 frames per second. Pero kung gusto mo ng slow mo, pwede din 120. Pero sa ngayon, 60 frames per second. Kung nagmo-motovlog ka, change it to super view or wide. Sa hyper smooth, naka-on, yung EV comp is naka-set to 0.5. Shutter speed is naka-auto lang. White balance, pwede din set nyo na to 5K or to 4K. Pero sa akin, prefer ko yung auto. Yan. ISO minimum is naka 100. ISO max is naka 1600. Sharpness naman, set mo yan to low. Color, kung nag-color grade ka, kaya ko, set mo yan to flat. Pero kung diretsahan na at hindi ka na magko-color grade, change it to natural. Vibrant na, pwede ding vibrant. Depende na yan sa inyo. So yan lang yung basic settings. So bali, pwede din ito i-change sa quick app. Yung name, gaya nito. Gaya ng ginawa ko. Yan. So may night settings din ako. May day POV, may for motovlog, yung daily, yung maliwanag. May pang underwater din ako kasi nag-free dive ako, kaya ito yung settings. Naka 4K 120. So yun lang. So if you have questions, you can comment down below. And kung gusto mo na iba pang settings ko, kaya ng for night settings for motovlog, at check mo lang yung Motoraven ko na page. Okay? So yun lang, at maraming salamat sa pagpapanood itong vlog ko. Anyways, thank you once again, and don't forget to follow, subscribe, comment down below if you have questions. Peace.